At syempre, nagbabalik pa rin tayo. Ayun, ang ganda ng temperature ngayong araw. Sobrang ganda ng klima ngayon. Hindi mo kailangang mag-jacket. Summer na summer yung temperature. So, ito yung pinaka-the best na buwan dito sa Canada. July, August, yung ganyan. Ang sarap gumala. Ang gandang magbabad sa mga napakagandang lakes. And may eroplano. Kaka-take off lang. So, hindi ko lang kung mapipick up siya ng mic, but... So, anyway. Ayun, ang ganda ng hangin. Anyway, going back. Ito yung pinakamagandang buwan na mag-explore, mag-adventure, mag-long drive dito sa Canada. Kasi lalo na dito sa province natin, sa Alberta, ang daming pwedeng puntahang lugar. Mga mountain sceneries, mga lakes, mga wildlife. Yan. Nagsigising na yung mga bear ngayon sa hibernation nila. So, matik, may mga pagala-galang bears dyan. Naranasan mo na bang yung crush mo mismo, siya yung nag-first move sa'yo? Ang ganda namang setup nun. Like, what? Sa akin, quick answer, no, hindi ko pa naranasan. Hindi ko pa naranasan na yung crush ko mismo, yung nag-first move sa akin. It doesn't make sense. So, kunwari, sa Facebook, sa Instagram, sa Snapchat, sa TikTok, siya yung unang nag-add sa'yo. Siya yung unang nag-follow sa'yo. So, consider ba siya as a first move? Pwede rin eh. Pwede rin siyang first move, lalo na kung delusional ka. Imagine that, no? Siya mismo yung nag-add sa'yo. Ang mas matindi pa nun, siya yung unang nakipag-usap sa'yo. Siya yung unang nag-start ng conversation online. Oh my goodness. Sa akin, hindi ko pa siya na-experience. O hindi kaya, siya mismo yung nag-start ng conversation nyo in person. In person, na. Siya yung unang nakipag-usap sa'yo. What? Ang ganda namang setup nun. Kahit nga lang sa school, sa high school, right? Yung crush mo yung unang nakipag-usap sa'yo. Let's say, magtatanong lang siya about sa something o hindi kaya manghihingi ng papel. Kahit ano pa yung favor na hilingin niya. Parang ang ganda, ang luwag sa loob mong ibigay yun. Diba? Kasi nga siya mismo yung nag-ask sa'yo. So, kahit nga yung buong pad, yun yung ibigay ko sa kanyang papel. Sa'yo na lahat yan. May meaning nga ba kung yung crush mo, in-add ka sa Facebook, sa Instagram, ganyan, may meaning nga ba? Sa akin, delusional lang ako eh. So, feeling ko may meaning lahat. Baka wala lang naman eh. In-add ka lang na ganyan para dumami yung friends niya, ganyan. Unless na lang na nag-start siya ng conversation sa'yo. Kahit nga lang yung simpleng hello niya. Kung yung crush mo mismo, siya yung nagsabi ng hello sa'yo sa Instagram, sa Facebook. Like, dog, grabe naman yun. Siguro, kahit ano pa yung ginagawa ko sa araw na yun, let's say busy akong ganyan, nakita ko yung notification, nandun yung pangalan niya, tapos, hey, hello, ganun yung sinabi. Kahit walang emoji talaga, feeling ko, sasabog yung heart mo dun eh. Kasi bakit hindi? 'Di ba? Hindi ka ba mai-excite? Mismong crush mo yung nag-start ng conversation. Pwede kasing yung simpleng hi, hello na yan mag-transpire into something much bigger, much important. Let's say, yun yung naging umpisa ng friendship nyo. 'Di ba? From friends, and then naging best friends, hanggang sa naging mag-jowa. What a life! Ito rin yung kagandahan dito sa Canada. Kasi tuwing, bakasyon, napakasimple lang din dito sa Canada. Kumbaga, may work ka, pasok ka sa work. Kung wala, labas ka sa park, sa mga pasyalan, mga tourist attractions, mag long drive ka o kaya mag out of the country. So, ganun lang din siya kasimple. Mas more on, lang siya, adventures dito sa city natin. Ang daming pwedeng pasyalang mga mountain sceneries. Kung mahilig kang mag-hiking, camping, mga off-roading, ang dami talaga dito. Kaya yung mga tropang Filipino, di ba mahilig sila sa, mga kotse, mga pang off-road na sasakyan, mga SUV, mga pickup trucks, talagang naka-customize sila. Alam mo na kaagad eh. Kapag may makakasalubong kang, let's say SUV na naka-lift, tapos yung bang ang laki talaga ng mga gulong niya, pang off-road yung datingan, alam mo ng Pinoy yun eh. Alam mo talaga. But all in all, maganda kasi nga nai-enjoy din ng mga tao eh, yung life dito sa Canada. Pero in reality, let's say yung crush mong to maganda, mabait, makinis yung mukha,
chinita, and magaling pumorma, ano yung possibility na siya mismo yung unang mag-first move sa'yo? 0.0001%. Mas posible pa kung ikaw yung unang mag-first move. Ngayon, sa mga taong naka-experience ng ganun, yung crush mismo nila, yung unang nag-first move, grabe naman yun, no? Andali. Sabi nila kapag yung girl daw, siya mismo yung nag-first move, parang mas mapapadali daw lahat eh. Imposible namang tatanggihan mo siya as a lalaki, 'di ba? Girl na nga lang lumapit sa'yo. So, pero ano nga ba yung chances niya? Ano yung probability na pwedeng mangyari yung ganun? Medyo malabo eh, di ba? Medyo malabong yung girl yung mag-approach sa'yo. Ngayon, ang bad trip niyan, poser pala. Poser pala tong nag-add sa'yo. Na akala mo, crush mo, ginamit lang pala yung pangalan niya, yung picture niya. Let's say nagkaroon na kayo ng conversations. Naging to the point na yung bang sobrang sweet nyo na. And then nalaman mo, tropa mo lang din pala yung may gamit ng account na to. Pinagtripan ka lang. Lalo na ngayong 2025, hindi pa ba uso yung girl mismo yung nagpo-first move? Kasi feeling ko talaga, gaya ng nasabi ko kanina, kapag girl mismo yung lumapit sa isang lalaki, parang ang hirap niyang tanggihan. Ang hirap namang i-busted kung girl na mismo yung lumapit sa'yo. Ang lalaki ang torpe nila eh. 'Di ba may mga lalaki talagang sobrang hindi ko alam, yung bang kahit na pakitaan ng girl na to, na gusto niya yung guy, pwedeng manhid talaga yung lalaki. So paano? Paano nga? Right? So, yeah, sa akin, lalo na kung alam mong torpe talaga yung lalaking to, as a girl, kung gusto mo naman talaga siya, let's say mabait naman yung lalaking to, torpe nga lang, mahiyain, hindi niya alam mag-confess, nahihiya siya sa'yo. So, why not? Padaliin mo na yung sitwasyon, di ba? Ikaw na mismo yung magsabi sa kanyang, yo, ba gusto mong tumambay sa ganto, sa ganyan, magkasama tayo. Pag-usapan natin yung magiging future natin or yun bang mapapadali yung pag-click nyo together. Alam mo yun? Pang teleserye, pang ano talaga siya eh, pang movie. Let's say yung mga movie nila Catherine tsaka ni Daniel, na si Catherine Bernardo, siya pa mismo yung magko-confess. Daniel Padilla naman eh. 'Di ba? So, syempre kahit sino naman, 'di ba? Kung si DJ na yung feeling ko magko-confess ka rin talaga kasi babae. May mga tendency na rin ba na girl yung nag-confess and then nabusted siya ng guy? What? Matindi rin pala yun eh. Grabe naman yun, pero bakit? Diba? Bakit? Kahit nga bigyan mo lang siya ng chance, right? Baka pwedeng mag-work eh. What if isang artista yung magko-confess sa'yo? Like for example, sino? In Dreamland, yung bang pwedeng mangyari lahat ng pinapangarap mo? Sino sa mga artista or mga social media influencer ang hangin, no? Nagugulo yung wig ko. Ano ba naman yan? Let's say si Ivana Alawi. Siya yung nag-confess sa'yo na gusto ka niya. Grabe, imposible namang i-busted mo pa siya. Di ba? What? In conclusion, if ever man nasa sitwasyon akong ganun na pwedeng mangyari lahat ng pinapangarap ko, yun yung gusto ko. Makatuluyan si Ivana. But all in all, kung yung babae yung magpo-first move, feeling ko, ang dami na sanang relationship yung nabuo. Sa una, tatanungin mo muna kung ano yung rason, kung bakit siya nag-hi, nag-hello sa'yo. Pero kung nag-confess na siya talaga ng feelings niya, and then guess what? Di sabihin mo na rin yung nararamdaman mo sa kanya na crush mo siya, may gusto ka rin sa kanya, and then naging kayo, naging mag-jowa kayong ganyan, tumagal kayo ng 3 years, 4 years, naging mag-asawa kayo. Imagine that. And then bigla kang nagising sa alarm mo. Panaginip lang pala lahat.